Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa sariling kaginhawahan, kundi sa kapakanan ng iba. Hindi ito layaw, kundi pananagutan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw ng pamamahinga, nagdaraan si Jesus sa isang triguhan. Ang kanyang mga alagad ay pumitas ng mga trigo, kinuskos sa kanilang mga kamay, at kanila itong kinain. Bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng ilang Pariseyo. Sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Hindi ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan maliban sa mga pari lamang? Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay freedom. Ang ebanghelyo ngayon ay isang simpleng tagpo sa paningin ng marami. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay naglalakad sa gitna ng bukirin sa araw ng pamamahinga. Dahil sa gutom, pumitas ng mga butil ng trigo ang mga alagad, dinikdik ito at kinain. Isang simpleng kilos ng tao, ngunit sa mata ng mga Pariseyo, ito'y isang paglabag sa batas ng Sabado. Kaya't agad silang nagtungo kay Jesus at sinabi, bakit ginagawa ng mga alagad mo ang ipinagbabawal sa araw ng pamamahinga? Ngunit ang sagot ni Jesus ay may lalim at kapangyarihan. Ikinuwento niya ang ginawa ni Haring David nang siya at ang kanyang mga kasamahan ay magutom. Kung paanong kumain sila ng tinapay na inihain sa Diyos, isang bagay na ayon sa batas ay para lamang sa mga pari. At pagkatapos ay binigas niya ang isang radikal na pahayag. Ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. Sa lahat ng ito, isang salita ang sumisigaw mula sa puso ng Ebanghelyo. Kalayaan. Freedom. Hindi ito kalayaan na walang hangganan o disiplina. Hindi ito kalayaan na makasarili, mapagmataas o mapanira. Ito ay kalayaan na nakaugat sa pag-ibig, sa pagkaunawa at sa tunay na ugnayan sa Diyos. Ang kalayaang dala ni Jesus ay hindi pagtanggi sa batas, kundi pagbabalik sa diwa ng batas. Dahil minsan, sa ating sobrang pagkapit sa letra ng batas, nakakalimutan natin ang puso nito, ang awa, ang pangunawa, ang malasakit. Ang mga Pariseo sa Ebanghelyo ay hindi masasamang tao. Sila ay mga deboto ng batas, ng relihiyon, ng kabanalan. Ngunit sa kanilang paghahangad na sundin ang bawat letra ng utos, nabubulag na sila sa pangangailangan ng tao. Sa pagkakataong ito, nakita nila ang pagpitas ng butil bilang kasalanan, imbes na makita ito bilang pagpapakain sa gutom. Nakita nila ang paggalaw, ngunit hindi ang dahilan. Nakita nila ang aksyon, ngunit hindi ang puso. Ganyan din tayo minsan. Madalas nating sukatan ang kabanalan ng tao batay sa panlabas. Kung gaano kadalas magsimba, kung anong damit ang suot sa simbahan, kung anong dasal ang alam, ngunit nakalilimutan natin ang tunay na kabanalan ay hindi lang makikita sa panlabas na kilos, kundi sa panloob, sa puso. At ang pusong tunay na banal ay pusong malaya. Malaya sa takot, sa paghusga, sa sobrang legalismo, upang magmahal, umunawa at maglingkod. Ang kalayaan na dala ni Jesus
ay hindi pagwawalang bahala sa Diyos. Sa halip ito ay paglapit sa Diyos ng buong katotohanan at tiwala. Ito ang uri ng kalayaang kayang tumayo sa harap ng batas at sabihing ang batas ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa batas. Isang kalayaang may karunungan, may konsensya at may pagmamahal. Marahil ito ang hamon sa atin ngayon. Paano natin ginagamit ang ating kalayaan? Sa panahon ngayon na tila lahat ay may opinyon, may boses, may karapatan, nakakaligtaan natin ang tunay na kalayaan ay hindi lamang ginagawa ang gusto, kundi ang nararapat. Ang kalayaan ay hindi lang tungkol sa sariling kaginhawahan, kundi sa kapakanan ng iba. Hindi ito layaw, kundi pananagutan. At sa pananampalataya, tinatawag tayong lumaya mula sa pagkaalipin sa mga lumang pananaw o paniniwala. Sa takot na baka magkamali, sa paniniwalang kailangan nating magpakabait para lang mahalin ng Diyos. Sa katotohanan, mahal na niya tayo. At dahil sa pagmamahal na iyon, tinatawag niya tayong lumaya. Lumaya upang magmahal, magpatawad at maglingkod ng may kagalakan. Si Jesus ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. At kung siya ang Panginoon, siya rin ang pinagmumulan ng ating tunay na kapahingahan. Hindi natin kailangan maging alipin ng batas para lang mapalapit sa Diyos. Ang Diyos mismo ang lumalapit sa atin sa pamamagitan ni Jesus upang ipakita na ang ugnayan natin sa Kanya ay hindi dapat takot kundi tiwala. Hindi dapat kabigatan kundi kapahingahan. Sa puso ng bawat araw ng pamamahinga at sa puso ng ating pananampalataya ay may isang paanyaya. Lumaya ka. Lumaya ka mula sa sarili mong paninisi. Lumaya ka mula sa takot ng pagkakamali. Lumaya ka mula sa mga kasalanang ulit-ulit mong pinapasan. At sa kalayaang iyon, matatagpuan mo ang tunay na kapahingahan. Hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Tayo ba'y tunay na malaya sa harap ng Diyos? O alipin pa rin tayo ng mga panlabas na pananaw, takot o legalismo? Paano natin isinasabuhay ang kalayaang galing kay Kristo na may pagmamahal at pananagutan? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang aming kapahingahan. Salamat sa kalayaang hatid mo, kalayaang maglingkod, magmahal, at lumapit sa iyo ng may tiwala. Linisin mo ang aming puso mula sa panghusga, sa takot at sa pagiging alipin ng panlabas na anyo. Turuan mo kaming makita ang iyong presensya sa gitna ng bawat araw at hayaan mong ang aming pananampalataya ay maging daan ng tunay na paglaya para sa amin at para sa iba. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga deboto ng banal na mukha ni Jesus sa ika-11 anibersaryo ng pagkakaluklok ng banal na mukha ni Jesus sa darating na September 16, 2025 dito po sa Shrine of the Holy Face of Jesus sa Nampicuan, Nueva Ecija. Magsisimula po ang ating pagdiriwang sa prosesyon sa ika-6 ng umaga. Kasunod ang mga banal na misa sa ika-7 ng umaga, concelebrated mass sa ika-10 ng umaga, at ikatlong misa sa hapon. Pagkatapos ng huling misa ay isang handog na konsyerto ng pananampalataya at pasasalamat. Halina, magsama-sama tayo sa isang araw ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig kay Kristo sa kanyang banal na mukha dito sa Nampicuan.